Hello po, no? So, yung naantay natin na... Kasi marami nag-aantay nito itong... Ang tawag natin dito ay ano eh, National Learning Camp. Pero ngayon, ang title nitong DepEd Order Number 10 Series of 2026 issued yesterday, April 28, 2026, no? Oo. Ang tawag natin dito ngayon ay Summer Remediation Program. At ang intervention dito ay yung ARAL, Academic Recovery and Accessible Learning Program. Ano, yung ARAL program natin. For this summer, kasi nung nakaraan, nung last, tong school year na to, nag-focus ito sa, sa English reading and Filipino, reading, yung ARAL. Pero actually, may 4 na component ang ARAL eh. Hindi lang ARAL reading. Meron siyang ARAL mathematics, ARAL science, at yung ARAL summer programs. Ngayon, itong ARAL summer programs, ito yung to my understanding, ito yung i-implement, i-implement ang mga school. Intervention to. Focus both in reading and mathematics. So, mag-identify, di ba? Ang problema na ito, yung yung mga bata, Kasi summer nasa mahirap itag dito. Mahirap i-require na pumunta ng school, no? Talagang i-coordinate pa natin sa mga advisors, sa mga parents at i-identify natin kung sino yung mga estudyante natin last year ang pwedeng mag-undergo dito ng reading and mathematics. And to my understanding, pwede rin ito sa mga grade 7. Grade 7 o sa elementary. Pwede naman ito sa sa mga grade 1, Hindi ko alam sa elementary, Hindi ako well-versed sa elementary. Pero dito sa amin, it can be sa secondary, since reading and mathematics. Sabagay, sa lahat naman ng level, kailangan to, Kailangan tong skills na to, eh. So, nasa na yan, nasa school head na yan, kung anong mga... Actually, pwede ito sa lahat, eh. Sa lahat ng level to pala. Pwede sa grade 7, incoming grade 7, grade 8, grade 9. Pwede sa grade 10, Yung mga talagang in need of intervention. Kaya lang mahirap dito ma-mobilize, yung mga kape. Yung mga batang isasali rito, eh. Kasi yung mga bata nasa bakasyon, ang iniisip niya puro laro, gala. No? Kaya talagang imo-motivate pa yung mga bata para dito sa ARAL program na ang focus ay reading and mathematics. Sabagay, taon-taon naman pag nag-o-open tayo ng ganito, may mga estudyante naman na pumupunta yung mga gusto. Di ba? Pwede mang i-identify ng mga advisor nila, Mga advisor nila. Then, no-notify yung mga parents, tapos magkakaroon ng parents approval. Ganun mangyayari. Pero itong sa senior high school meron din, yung remediation program. Oo, senior high school for incoming grade 12. So, yung mga grade 11 dati, na grade 12, to strengthen their foundation skills in English and mathematics through target instruction, yan yung focus. Yan yung focus ng mga learning areas o learning skills. Sa senior high school yan, Tignan pa natin iba. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Summer Academic Remedial Program. Marami kami nito. Kasi ito, talaga yung mga bata, mandatory para sa kanila na umattend nito. Kami, may 200 kami nito, eh. Yung Summer Academic Remedial Program. Diba? The program aims to support learners who did not achieve grade level competencies in one or two learning areas. So, yung mga estudyante may isa hanggang dalawang bagsak, sila lang ang pwede rito sa Summer Academic Remedial Program. Pwede silang bigyan ng pagkakataon na ma-promote pa.
Mas maganda yung mga bata na kukunin na dito sa summer program. Instead na hindi sila mag-a-attend dito sa summer program tapos kukunin nila during during school year, mahihirapan sila. Kaya we advise the parents na yung mga estudyante natin na may mga bagsak na isa, dalawa, dapat mag-participate kayo dito sa Summer Academic Remedial Program. Hindi lang dito sa Caloocan High School. Sa lahat ito, no? So, magsisimula ito kasi dun sa DepEd calendar, May 6 eh. Kaya babaguhin namin. May 4 eh. So, May 6 pala rito. May 6 to June 2. So, almost 1 month yung program na ito. No? Almost 1 month. Meron tayong aral program na focus sa reading and math. Okay? Then, meron tayong Summer Academic Remedial Program para sa 1 hanggang 2 may bagsak. Ngayon, ang tanong ng mga guro, eto na. Sa bagay, matagal ang tanong to eh. Sir Bong, pwede po bang hindi kami umattend? Hindi kami maging teacher dyan? Maging instructor dyan sa summer remediation program, no? O, yan ang tanong. Pwede bang hindi sabihin, mag-back out kung ano ba kinuha sila? Pwedeng gano'n, di ba? Or, pag kinuha sila, pwede ba silang mag-refuse? Kasi nakabakasyon sila eh. Pwede ba? Halimbawa, kinuha sila ng principal. Kasi hindi naman po pwedeng walang kunin yung principal na teacher dito. Sino magtuturo sa bata? Tsaka ito, DepEd program to. Dapat isipin ng mga teachers, ito ay DepEd program. At tsaka ito, para to sa mga bata no? Para to sa mga bata. Baga sa advocacy na lang natin mga guro. Kaya lang, ang tanong pa rin, ay pwede bang hindi sumama? Kung kinuha ka ng principal, pwede bang tumanggi? Alam nyo, kung importante yung gagawin nyo, at meron talagang urgent things na gagawin mo sa bahay o meron ka ng prior activities bago pa itong aral program, nakabook ka na o naka-schedule ka na at valid naman yung reason mo, pwede mong sabihin sa principal. Pero kung okay naman at kinuha ka ng principal, dapat mag-comply. Kasi kung walang mag-comply, paano? Di ba? Kung walang mag-comply, kung walang susunod, kung lahat kayo ayaw nyo ng aral program, hindi mo pwede yun. Sa bagay na naman yan eh. Ang teacher naman pag in-assign, mababait naman yung guro, di ba? Talagang they follow. Kaya lang, meron talaga mga case na may mga importanteng gagawin yung mga guro, naiintindihan natin yun. Kasi kung hindi naman kayo umattend dito, hindi naman kayo absent eh. Di ba kayo? Hindi kayo absent. Kung ilagay mo kayo ng principal nyo rito sa program na ito, as teacher, hindi kayo absent. Kaya lang, yung advocacy nyo na lang. Di ba? Tsaka yung PR nyo sa principal, pag tumanggi kayo. Naintindihan ba ako, dear teachers? Kasi principal Sir Bong dapat uunawain din natin. Di ba? Give and take. Kasi kung wala magtuturo dito at lahat kayo tatanggi, paano? Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na pwede kayong tumanggi. Di ba? Ganun na lang. Pwede kayong i-require. Bakit pwede kayong i-require? Kasi, DepEd program to. Yes. DepEd program to na dapat natin i-comply. Kapag ito ay DepEd program na dapat i-comply, pwedeng i-require yung ating mga guro. Yan yung kaibahan. So, nagigit ba?